Hello sa inyo! Welcome sa Lakwachero! Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat guys! Ang episode na ito i-recap natin ng isang obra ni Hana, isang napaka-cute, maganda at charming na babae na gumaganap bilang isang hairstylist sa episode na ito. Nakakabighani ang kanyang kagandahang taglay lalo na kung mapapanood mo ang buong kwento. Dahil matagal ng pangarap ni Hana na maging hairstylist simula pagkabata, ngayon ay nagtatrabaho na siya sa isang salon ng halos kalahating taon. Sa araw na ito, dumating ang isang customer upang magpagupit, hindi lang basta ordinaryong customer kundi ang kanyang nobyo mismo. Pareho silang hairstylist at nagtapos mula sa parehong institusyon. Dahil araw ng pahinga ng kanyang nobyo, sinadya niyang magpunta sa salon upang makita si Hana. Mahal na mahal niya ito kaya ginamit niya ang pagkakataon upang makasama siya. Ngunit hindi lang si Hana ang hairstylist sa salon, marami pang iba, kasama na ang isang senior stylist na may mahalagang papel sa kwento. Bago magsara ang salon, si Hana ang naka-duty sa paglilinis. Samantala, dumating ang ating bida, isang senior hairstylist sa salon. Dahil mas nakakatanda siya sa propesyon, nagkaroon ng natural na paggalang si Hana sa kanya. Lumapit ang senior stylist kay Hana at tinanong siya kung sino ang lalaking dumalaw sa kanya, boyfriend niya ba ito? Diretsyong sumagot si Hana na oo. Siya ang nobyo niya. Ngunit hindi lang basta nagtatanong ang senior stylist, tila may ibang motibo siya. Sinimulan niyang tanungin si Hana kung magaling ba ang kanyang nobyo sa paggupit, pati na rin kung natutuwa siya sa serbisyo nito, mga tanong na may bahid ng panunukso. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Malinaw na may gusto siya kay Hana, kahit alam niyang may nobyo na ito. Dati ay hindi siya makapagsalita tungkol sa nararamdaman niya, pero ngayong may pagkakataon na, ginamit niya ito upang mas mapalapit kay Hana. Sinimulan niyang magtanong ng mas personal, tila sinusubukan niyang iparamdam kay Hana ang kanyang interes. Sa puntong iyon, nag-aatubili si Hana. Gusto niyang iwasan ang sitwasyon, ngunit sa kalaunan, tila wala na siyang matakasan. Gusto ng senior hairstylist na magkaroon sila ng masayang sandali. Kaya naman kahit ayaw ni Hana wala na itong nagawa. Kahit tumanggi si Hana, hindi makakailan na napahanga siya sa husay nitong maggupit. Gets nyo na yun. Kinabukasan, bumalik si Hana sa trabaho ngunit hindi may alis sa isip ang nangyari kagabi. Pakiramdam niya ay tila nagkasala siya sa kanyang nobyo. Parang may bigat itong iniwan sa kanyang damdamin. Kasabay nito, hindi rin niya maiwasang isipin ng senior stylist at ang kahanga-hangang husay nito. Makalipas ang ilang buwan, muling dumating ang nobyo ni Hana para magpagupit at magpakulay ng buhok. Habang nagtatanong ito kung anong kulay ang babagay sa kanya, napansin niyang tila wala sa sarili si Hana. Nang tanungin siya kung may problema, sinabi niyang wala at maayos lang siya. Ngunit napansin ito ng senior stylist at ginamit ang pagkakataon upang makialam. Lumapit siya, nagpakilala sa nobyo ni Hana, at sinabing may ibang stylist na gagawa ng serbisyo nito. Samantala, dinala ng senior stylist si Hana sa dulo na may kurtinang pagitan upang turuan siya ng iba't ibang teknik sa pagbembang o paggupit at paglalagay ng produkto sa buhok. Subalit tumanggi si Hana dahil baka makita sila ng kanyang nobyo. Subalit hindi nagpatinag ang ating bida at nagpatuloy sa pagtuturo ng paggupit ng palihim. Habang nasa kalagitnaan, tinawag ng nobyo si Hana, tila may napansin o gustong itanong. Tiningnan ni Hana ang buhok ng kanyang nobyo at sinabi niyang maganda ang gupit, bagay na bagay ang kulay, at mahusay ang gawa ng stylist. Pagkatapos, iniwan niya ulit ang nobyo sa pangangalaga ng iba pang stylist. Ngunit imbes na lumayo, bumalik siya sa senior stylist upang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sa sumunod na araw, nagpatuloy si Hana sa kanyang trabaho. Normal ang lahat. May mga regular na customer at karaniwang usapan tungkol sa kung anong estilo ng gupit ang bagay sa kanila. Pero sa loob-loob niya, hindi niya maialis sa isip ang nangyari. Naisip niyang tila nagkasala siya sa nobyo, na para bang may linya siyang nalampasan.
Kahit paano, hindi niya mapigilan ang pagbalik sa mga alaala ng gabing iyon. Parang nagkaroon siya ng lihim na pagkagusto sa senior stylist, kahit alam niyang hindi dapat. Sa huli, nagpasya siyang puntahan ang senior stylist sa bahay nito. Sa loob niya, gusto niyang tapusin ang sitwasyon, ipaliwanag na hindi tama ang nangyayari, at linawin ang kanyang nararamdaman. Alam niyang hindi ito makatarungan para sa nobyo niya, at gusto niyang gawin ang tama. Ngunit imbes na putulin ang koneksyon, hinamon siya ng senior stylist, sigurado ka bang ayaw mong matuto pa? Sa halip na tapusin ang ugnayan, mas lalo pang nalibang si Hana sa pag-aaral ng iba't ibang teknik sa paggupit. Habang tumatagal, lalo siyang humahanga sa senior stylist, hindi lang sa husay nito, kundi sa kakaibang koneksyon nilang dalawa. Kinabukasan, bumalik siya sa salon ngunit palagi niyang naiisip ang mga ginagawa nila. Sa tuwing natatanaw niya ang senior stylist, lihim siyang napapangiti, tila hindi na niya maitatanggi ang kanyang nararamdaman. Ngunit paano nga ba siya makakalabas sa sitwasyong ito nang walang nasasaktan? Ngayong araw, tila kakaiba ang atmosfera sa salon, kaunti lang ang mga customer. Isang stylist ang lumapit kay Hana at sinabing lalabas muna siya para kumain at mamili ng kaunti, kaya ipinagkatiwala niya ang pag-aalaga ng salon kay Hana. Pag-alis ng iba pang empleyado, naiwan na lang sina Hana at ang senior stylist sa buong salon. Tumingin-tingin si Hana, siniguradong walang ibang tao, saka dahan-daang nilapitan ng senior stylist, na abala sa ag-aayos ng kanyang mga gamit. Nagulat ito nang makita si Hana na lumapit ng mas malapit kaysa karaniwan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na makapigil si Hana. Pinilit niyang sabihin, "Hindi ko na kaya. Ang galing mong maggupit, kaya't ipagpatuloy na natin ang iba't ibang teknik sa paggupit." Siyempre ang ating bida ay napakapalad. Talaga namang mapapasana all na lang tayong mga kalalakihan. Ang kwento ay tumatagal at nagiging mas intensyonal, isang bagay na kailangang mapanood upang maramdaman ang bawat eksena. Sigurado akong may enjoy mo kapag pinanood mo ng buo at hinding-hindi ka mabibitin sa kwento. At syempre, bago natin tapusin, huwag kalimutan ang suporta sa channel. I-like, i-subscribe, at samahan kami sa iba pang kwento ng pag-ibig at pananabik. Hanggang sa susunod. Magandang araw sa inyong lahat.